Ang tawag mo rito, Biden Mau. Eh dito, Tito Bongbong Mau. Eh kasama niya si Martin. Eh di Mamaw. O Mau MR. Asar. Nakita nyo ba tong dalawa na to? Si Xi Jinping sa si Biden Mau? Habang binubuli tayo sa West Philippine Sea, binigyan pa ng red carpet. Special na special, mas special pa sa siopaw. Wow! Sinundo ng car! Woo! Putragis naman talaga, oh. Napaka-sweet naman talaga, oh. May red carpet po. Woo! Napaka-sweet talaga. Ganda pa ng baba, oh. Woo! Napaka naman talaga, oh. Ang naharot! Kapit na kapit yung kamay, oh. Langya naman, oh. Inalalayan pa, oh. Sabay na sabay. Woo! Pa, may red carpet pa talaga. Anak ng baklang dalaga naman, oh. Woo! Umaway pa, kapal na mukha. Tumingin pa ng malagkit. Mukhang magiinuman pa, shot puno. Nagkamayan na naman, lang yan naman talagang buhay talaga to. Magkaterno pa, parang nag-usap. Talaga naman, 4 hours meeting. Dahan-dahan pa pumasok, slow motion. Talagang buhay talaga yan, no? We had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear, he was clear and I was clear, that we'll defend American interests and values, promote universal human rights, and stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag nating pasukan, wag nating i-militarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso eh. Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship, na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inututo yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interes ba natin ito? Hindi. Interes ng Amerikano to. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na nakutulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay niyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. O ha? Klarong-klaro ang sinabi ni Attorney Vic. At isa lang ang conclusion ko mga lods. Kawawa ang Pilipinas.
kawawa tayo talaga. Kasi sa totoo lang, pinagmamayabang natin na kumbaga allied natin ang US. Feeling natin andyan sila to the rescue sa atin. Pero pag magkanda leche-leche na, ang kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya tama yung sabi ni Atty. Vic, makipagdialogo, diplomasya, makipag-usap na lang. At wag kakagat sa panggagatong ng US, na which is yan yung nagiging rason ng tension between China and Philippines because pumasok sa eksena ang US. That's the truth. Tingnan nyo ngayon, di ba? Nagkanda leche-leche na. Sino kawawa? Di ba? Ang Philippine troops. Sino ang kawawa? Yung mga Navy natin. Kaya sana, no, yung presidente natin magti-think twice sa mga desisyon na kanyang gagawin, no? At sana diplomasya, 'di ba? Makipag-usap, 'di ba? Yan sana, no, ang isa sa foreign policy na gagawin ng administrasyon na 'to. Kasi kung magtitigas-tigas tayo, magtatapang-tapangan tayo, pulbos talaga ang Pilipinas.